Nadiskubre nitong si Marivic na may itinatago palang anak ang boyfriend niyang si Gerald mula sa dati niyang naging kasintahan. Nalaman po yan ni Marivic matapos nitong kalkalin ang cellphone ng kanyang 6 na buwan ng jowa na si Gerald. Ang masaklap pa, 3 taon na raw yung bata. 3 years old. Pero hindi man lang daw nagawang sabihin o aminin ni Gerald na meron pala itong lihim bago sila nagpatuloy sa pakikipagrelasyon nga dito kay Marivic. Pero ang depensa naman itong si Gerald, naghahanap lang daw naman siya ng tiyempo at wala naman daw itong gustong tuluyan na itago na lang dito kay Marivic. Kumustahin po natin ang sitwasyon nitong magjowang ito mula sa Dasmariñas, Cavite. Marivic, magandang tanghali sa iyo, Marivic. Marivic? Magandang tanghali po. Oo, kumusta naman ang preparasyon mo para sa Pasko? Kasama ba si Gerald dyan? Hindi po pa po namin napapag-usapan. Okay. Oo, medyo may tampuhan pa talaga, no? Okay, saan ba kayo at kailan kayo nagkakilala nitong si Gerald? Mga June po. June, saan yan? Sa trabaho? Marivic? Hindi po, parang sa cafe po nagkakilala. Sa cafe. Oh, pares kayong tambay doon, ganun ba yon? May mga ginagawa kayo? Opo. Madalas kayo nagkikita. Ano naman yung what are the chances na kayo ay nagkikita lang doon, magkakakilala, paano kayo naging close at ngayon nga in a relationship ka na sa kanya? Kwentuhan mo naman kami yung magandang pag-uumpisa nung love story nyo na medyo merong pagsubok ngayon. Ano po kasi yon, pag tumatambay po kami sa cafe ng mga kaibigan ko po, tapos sa din po may kasama ng mga kaibigan. Para pong nagkakaasaran po, ganon. Oh, pagka nagkakaasaran, dapat merong suntukan. Dapat may... Hindi, joke lang. Oh, bakit nagkaroon ng ano yan, nagkakabiruan naman siguro, hindi naman asaran. Ha? Opo, biroan po. Yun po, biroan. Nagkakabiruan. Binibiro po nila sa akin si Gerald po. Tapos ayun po, nagkakuhaan po ng FB. Ng FB. Yun lang, mga wallet. Okay. Wala namang nawala, hindi naman nagkakuha na ng wallet. Hindi. Wala naman po. Wala naman. Okay, sige. Mga gadget ha, safe naman. Pero yun nga, FB and then, ayan na nga. Ibig sabihin, interesado rin itong si Gerald sa'yo talaga. Yes po. Tapos po, siya naman po unang nag-hi. Ano sinagot mo rin sa hi niya? Hello po. At doon na nga nag-umpisa yung yung pakikipagkwentuhan. Hanggang sa June kayo nagkakilala, June sabi mo nga nagkabiruan, nagkakantsawan, hanggang sa eto na kayong dalawa na lang. Oo, ang nag-uusap, 'di ba, privately. And then kailan kayo nag-decide na seryoso na pumasok na sa isang relationship? Opo. Kailan? May po kami nagkakilala. So, June 21 po. Oo. Isang buwan lang ang ligawan. Naging kayo na. Opo. Okay. Ayan. Tapos, habang kayo, mula nung June hanggang nitong merong kang nakalkal sa cellphone niya, okay naman kayo. Masasabi mo na seryosohan naman talaga ito. Opo. Nasa po kami, stage nang nagtatrabaho po siya. Tapos po, yun po, parang maayos naman po yung communication namin. Okay, sa ayos ng communication na yan, ang ipinagtataka ko naman, bakit naman kinailangan na bigla kang magkalkal ng cellphone nitong si Gerald? Ano nangyari? Hindi po. Kasi po, nung time na yon, pumunta po ako sa kanila. Tapos sabay po kami magtatanghalian. So po, parang yung cellphone ko po lowbat. Sabi ko po, pahiram po ng phone niya, ganon. Kasi lowbat po yung sa akin. Tapos, doon ko na po nakita accidentally lahat.
Lahat. As in, Yung confirmed ba? picture po ng bata. Ganun. Okay. Kumusta yung nakita mong conversation? Patuloy pa ba yung relationship nila o hindi naman na talaga? Oo, yung bata na Wala lang. naman na po. Wala na po. Yung sa bata na lang po talaga, sustento po. Ganun. Wala na po Oo. silang communication nung nanay nun. Oo. At ngayon nga, calling pa rin kami dito kay Gerald para para malaman nga rin natin yung side niya. Pero since nandyan ka na, of course, meron kayong mga pag-uusap ni Gerald. Ano nangyari nung puntong yon? Ano ba? Bigla bang tumaas ang presyon mo? Nagalit ka kay Gerald? Ano to? Ba't hindi ko alam to? At ilang buwan na kayong mag-on nun? Po. Oh, Para, ano lang po yun, this December lang po. Ibig sabihin, ilang buwan na nga rin kayong mag-on, kailan mo sasabihin sa akin to? Oh. Opo, ganun po. Ano po, hindi po ako nagalit, nagsisinigaw. Oo. Ano po, parang natahimik lang po ako. Tapos nung pagdating niya po, nagtatanong siya ba't tahimik po ako. Doon ko na po inopen. Na bakit po hindi niya sinabi agad. Anong Na naging sagot niya? kailangan ko pa pong malaman ng sa akin, yung sarili ko po, hindi ko po nalaman sa kanya, ganun po. Oo. Hindi nalaman. O ngayon, nasabi mo na ang gusto mong sabihin. Eto na, alam ko na, Gerald, na meron kang itinatago sa akin. Well, alam mo naman, Marivic, na wala na tayong magagawa. Siyempre, wala rin namang kinalaman yung bata sa pagkakamali ng mga magulang kung sakali na sila ay pinili nila na maghiwalay, ano? O, at sabi mo nga, ayon dun sa conversation na nakita mo ay sustento ang mga pinag-uusapan na lamang nila para doon sa bata. Ano naging eksplanasyon ni Gerald? Bakit hindi niya raw sinabi sa'yo nung umpisa pa lang na siya ay nanliligaw o at least bago mo siya sinagot o right after nasagutin ka? Ang sabi niya lang po, bumabelo daw po siya na sabihin sa akin, pero may balak daw po talaga siyang sabihin sa akin. Yun po. Ang sa akin naman po, buong pagsasama po namin, puro buwelo lang po pala yun. Tapos parang iniisip ko pa po kung may iba pa po ba siyang tinatago sa akin, kung mas may lalala pa po ba doon. Ano yung iniisip mo na may mas lalala pa doon? Na tinatago po siya, ganun. Kasi po yung ganung bagay natago niya po sa akin ng mahabang panahon. So, baka pa po may iba pang tinatago siya, ganun po. Na pwedeng hindi lang pala isa, baka dalawa, baka tatlo. Opo. O baka may iba pang babaeng involved. 'Di ba? May mga ganun kang iniisip tuloy. Well, that's overthinking. Oh, that's overthinking things. Okay. Oo, hindi naman din maiiwasan. Hindi kita masisisi dyan. Nasaan ba si Gerald ngayon? Kasi nagre-ring ba yung phone ni Gerald? Hindi lang hindi sinasagot. Nasa trabaho ba? Nasa trabaho po kasi siya Okay. Oo, sige. Pero alam niya na magkakausap tayo. Opo, yes po. O sige, Marivic. Ayun nga. Dahil nga sa pumutok na sa harapan ni Gerald yung sikreto na itinatago niya, na sabi niya ay binebueluhan niya pa. Ngayon na alam ko na. Ano ng plano mo? Anong naging sagot niya ron? Nanghingi naman po siya ng sorry. Din po, wala naman pong problema sa akin yung bata. Hindi naman po ako galit sa bata. Parang nakakalungkot lang po kasi po all this time, buong pagsasama namin, may tinatago po siya sa akin. Parang ginigame ko pa po yung trust ko na mabalik. Pero may balak naman po akong patawarin siya kasi po hindi naman po ganun kalaking kasalanan yun. At naintindihan ko naman din po kung bakit kung bakit niya po natago yun ng ganoon. Baka po kasi nahihiya lang din po siya. Sige. Yun. Bakit nga ba niya naitago ng ganong katagal sa'yo? Yung impormasyon na yun. Actually, hindi naman siya sikreto. No. Opo. Bakit nga ba? Bukod sa hiya. At bakit ka mahihiya? Opo. Bakit nga ba? Bakit daw siya mahihiya? Wala po, kasi po, mas matanda po kasi ako sa kanya, so po parang maaga po siyang nagkaanak, ganun po.
Pero nagagawa ba nitong si Gerald ang responsibilidad niya naman doon sa co-parenting setup na meron siya sa nauna niyang karelasyon? Opo. Oo. Opo, kaya po nag-work din po siya ngayon. Na ibibigay ang mga pangangailangan. Nagkikita ba sila nitong bata naman pag may pagkakataon, may arrangement na gano'n? Hindi po eh. Nababasa ko lang po sa Convo, sustento lang po ganun. Sustento, Ngayon ko lang din kasi talaga nalaman. Oo. Okay. Sabi mo kanina, wala ka namang problema doon sa bata. Siyempre, naunang Opo. nakarelasyon yan. Oo, yung Opo. nanay nung bata. At sabi mo rin, wala ka naman nakikita na meron pa silang itinatago na relationship ng dating karelasyon. Ikaw ba, Yes po. dahil sa nagulantang ka na rin, ay ready ka ba na sumuong sa ganitong klase ng pakikipagrelasyon na meron ng naunang responsibilidad din itong si Gerald? Handa naman po kasi po mahal ko naman po siya and anak niya po yun. So, kailangan ko pong tanggapin yun at mahalin. Ganun po. Oo. Mahal ko din naman po kasi siya. No, ideally, ganyan, Pero ikaw ba ay naghahanda na rin sa ngayon, Marivic? Is this the first time na ikaw ay pumasok sa isang relationship na meron ng anak yung dati mong nakarelasyon? Yes po. First time talaga ito. Alam mo naman, aware Opo. ka doon sa mga adjustments, syempre, sa oras, Opo. sa pagbabudget, sa mga pagpaplano. Baka minsan magpaplano ka, Marivic, ng, Gerald, this weekend, punta tayo sa gano'n. Ay, naku, magkikita kami nung anak ko eh. Ganyan. Opo. Yung mga Yun po, gano'n. nagre-ready na po. Nagre-ready na po. Ganun mo kamahal itong si Gerald, ibig sabihin. Opo. Oo. Pero sabi mo ngayon ay medyo hindi pa rin okay ang sitwasyon ninyo. Ano pa ang kulang? Yung trust po kasi, ginigain ko pa po. So, pag yun po, yung trust po, kapag kunyari makikita po sila ng anak niya, ganun po. Tsaka yung mga ibang bagay pa po na tinatago niya, iniisip ko pa rin po kasi yun. Ayan. Ano ba yung mga ibang bagay na tinatago nga na iniisip mo na gusto mo, sabihin mo na. Ngayon na, yun ba yun? Tell all na. Opo, para isahan na lang. Isahan na lang, maproseso ko na. Opo. Hindi yung hindi yung parang installment. Mahirap po. Mahirap po kasi masira yung tiwala eh. Yes. Tiwala po kasi. Oo. Ano ba dapat gawin nitong si Gerald sa ngayon? Para ma-regain yung trust mo. Actually, yung pagtitiwala mo sa kanya ang dapat ma-regain, hindi yung hindi ikaw yung mag-effort dito, no? It's more on sa efforts niya. Ano sa tingin mo makakapagpagaan sa nangyari? Assurance po siguro. Assurance. Na ano? Assurance po. Na wala nang ibang lalabas pang sikreto? Po. Saka po, kapag kunyari yung may mga pinupuntahan po siya, ganun po. Update. Hindi niya ba sinasabi sa'yo yung mga medyo tamad siya mag-update? Nakakalimutan niya po. Or baka ngayon mo na lang pinansin dahil nga, ay nako, dati okay lang eh. Pero meron palang ngayon may malaking sikreto nasan ka ba talaga pumunta? Sino ba talagang kasama mo? Yung mga ganyan. Yes po. Opo. Okay. Alam mo na, sa linya natin ngayon, itong si Ann ng Manila, bilang reaksyon naman dito sa ibinabahagi mong ang kwento sa amin. Ann, magandang tanghali sa'yo. Hi, Kuya Poy. Oo, magandang tanghali. Anong masasabi mo dito kay Marivic? Ano ba, tuloy ba? I-rebuild natin ito? Tama bang pagbigyan niya pa ng isang pagkakataon si Gerald? Or baka masyadong nabibigla lang rin itong si Marivic? Kuya Poy, having secrets can create burden and stress to Marivic. But importantly, it can erode trust because we all know that trust is an important foundation in any relationship. So even if Marivic
forgives or accepts Gerald again, Mm-mm. at the back of her mind, Marivic will still worry that Gerald is unworthy. Mm. I mean, if Gerald already hid this major secret, maybe Gerald is also hiding other huge secrets. Pati ikaw, na ano na, napapaisip na, ha? Oh. Pati ikaw So- nagdududa na, ha? Mm. Yeah, I'm just putting myself in Marivic's Yes, situation. yes. Mm. So- Okay, oh. And if I Pwede- guess Marivic needs to pray for this, needs to ask for God's guidance Mm. before Marivic make any rash decisions. Mm. And she can also ask advices from her trusted colleagues or friends. Mm. And if in case Marivic accepts Gerald, Gerald needs to show that he is sincerely remorseful. Oo. Kailangan merong He should Ann? show consistent. Sorry, he should show consistent, trustworthy action Mm-mm. and full transparency. Oo. Kuya Poy. Oo. Ann, nagtatagalog ka ba? Oo. Sorry, Do you speak Filipino? I do. Ikaw talaga nagtatagalog ka pala. Mm-mm. Ayan, pero hindi, maraming salamat, ano? Well, both ways, kailangan talaga merong effort. Hindi pwede na ang mag-effort lang dito ay si Gerald at hindi rin pwede na si Marivic lang rin ang mag-effort dito. Si Gerald, kailangan maging honest ka na from here on in and yung consistency. Okay? Kung para itong paghingi ng tawad ay mag-work. Okay? At syempre, si Marivic din naman, of course, nandyan yung trust issues, pero hindi naman ibig sabihin na lahat na lang rin ng ikikilos nitong si Gerald ay kailangan pagdudahan. Kailangan din unti-untiin para yung relationship ay ma-save, 'di ba? Ay merong mga certain adjustments na kailangan gawin din kahit pa nga itong sabihin natin pinagtaguan ng sikreto na si Marivic. Kasi kung lahat na lang ay lagi ka na lang highly suspicious of your partner, wala na yan. It's going to end up na toxic na yung relationship. 'Di ba? Bumili lang sa isang tindahan dyan, nagduda na. Yan, yung mga ganyan. Ann, nandiyan ka pa ba? Maraming salamat sa pagtawag. Yes. Oo. It will not bring peace of mind for Marivic. Oo. Yan. Thank you. Okay, si Marivic. Marivic, ikaw ba ay ready rin doon sa challenge na kailangan mo ring 'di ba? Kailangan mong i-heal yung sarili mo. Sa tingin mo ba ang pansamantalang breakup ay makakatulong sa panahong ito? Or baka naman ikaw ay nangihinayang lang kasi magpapasko, makikipag-break ako. Baka yan din ang pumipigil sa'yo. If you feel like, dyan ka muna Gerald, dito muna ako, ipoproseso ko lang yung mga pangyayari, wag nating gamitin ang panahon ng Pasko, di ba? Kasi mataas ang emosyon ng mga tao kapag panahon ng Kapaskuhan. Alam mo naman yan, Marivic, di ba? Yes po, Kuya Poy. Oo. Baka iniisip mo, naku, paano kaya sinet ko na? Nagplano na ako sa Noche Buena, ganito. May regalo na nga ako para sa kanya. May surprise na ako para sa kanya. Pero sa akin, dapat in your own pace. Ayan, sa sarili mo ring pamamaraan. Kung kailangan na... sige, hindi ko maintindihan pa yung mga nangyari sa atin Magpapasko ako ng masaya nang ako na muna dito kasama yung pamilya ko, mga kaibigan ko. Diyan ka na muna. Until such time na pag-usapan natin to kahit matapos ang Pasko. May ganun ka bang thinking na gusto mong patawarin agad just so magpatuloy ng masaya kuno ang Pasko at pagkatapos na lamang nito, tsaka natin tuloy yung tampuhan natin? Hindi po. Para sa akin po, parang mas okay po yung ganun, yung
ano po, parang cool off po muna. Pinagpipili ko din po kasi. Oo. Wini-wish po, ganun. Parang wish ko din po siya ngayong Pasko. Ang wish mo Na ay sana ano? po maging okay. Maging Na okay. sana po maging okay. So, ilang mga araw na kayong hindi nagkikita personally, hindi nag-uusap? Weeks po, 1 week to 2 weeks. 2 weeks po, ganun. Nag-reach out naman itong si Gerald. Nag-update pa rin naman po siya. Hindi ko naman po siya blinak. Okay. Oo. At ikaw naman, interesado and you still care kung nasan siya. Po. Oo. Okay. Sige. So, parang gusto mo lang rin ng breather? Gusto mo lang din muna ng pahinga? Opo. Oh, yun. Alam mo kasi yung iba, isang malaking pagkakamali sa mga magkakarelasyon, gagamitin yung Pasko, magbabate, para makuha yung kanya-kanyang mga regalo. Oh, sayang naman para maibigay ko sa ito, para makuha ko yung regalo mo sa akin. That's wrong. 'Di ba? Mali yun. 'Di ba? Kasi kung masama ang loob mo, kahit pa nga magpapasko, at hindi mo pa kayang mapatawad sa ngayon, hindi ako nagpapaka-antagonista rito, nagpapaka-kontrabida. Talagang masama loob mo Anong magagawa mo? 'Di ba? Ayaw kitang po magpanggap. kaysa magpanggap. Na masaya tayo. Noche Buena, may picture tayo together. Yan yung maalala mo pa pag may picture kayo, 'di ba? Looking back, Opo. 'di ba? Ay, sama ng loob ko dito sa to. Ewan ko ba kung ba't nandyan yan. Sarap. Inubos pa yung ham namin na mahal. 'Di ba? Yung mga ganoon. Iwasan natin yan. Iwasan natin yan. Although, 'di ba, if you feel like na pwede naman talaga, may pagkakataon pa na mapatawad at magkasama kayo sa Pasko, yung pagkakaunawaan, yung consistency, and of course, bago yung promises, kailangan nga kasi na nabanggit din kanina ni Ann, meron remorse. Ayan, merong pagsisisi doon sa pagkukubli ng sikreto dito sa partner mo. Kapag ka naipaliwanag niya yan ng mauunawaan mo, 'di ba? At yung reasonable talaga, hindi yung nahihiya ako Yung ganun lang, ba't ka mahihiya? Opo. 'Di ba? Wala pa naman ako nung nangyari yan. Hindi nyo naman ginusto yun. 'Di ba? Something na katanggap-tanggap. Na pagpapaliwanag, well, meron pang pagkakataon. After all, ilang araw na lang bago magpasko? 7 days? 7 days na lang. Tama ba? Tama ba bilang ko? Marivic? Opo. 7 days Opo, before tama po. Christmas. May pagkakataon pa naman. May paliwanag lang, Marivic? Opo. Okay. So, sa pagkakataong ito, ano ang gusto mong sabihin kay Gerald naman, Marivic, nang dahil sa nangyaring ito na pagkukubilin niya ng isang sikreto, pero sabi mo nga sa amin at ang paramdam mo, mahal pa rin naman. Ready ka naman na magpatawad, mag-adjust, di ba? Ano ba ang ine-expect mo rin kay Gerald? Busy siya ngayon, baka ito yung mga kailangan niyang marinig. At yung pakiusap mo na rin siguro, kung meron kang sasabihin, isang bagsakan na lang, pwede ba? Oo, wag na tayong mag-installment. Eto na ang pagkakataon na yan, Marivic. Kausapin mo na, it's as if si Gerald itong nasa kabilang linya. Go ahead. Sana maayos mo na yung dapat mong ayusin. Handa naman ako magpatawad. Handa naman akong tanggapin yung bata. Kasi wala naman siyang kasalanan. And nauna din naman yung relationship niyo. Ang lang, sa inyo na kung bakit kayo natapos. Tanggap ko naman yung bata. Sana lang ayusin mo na kung anong dapat mong ayusin. Yung sustento lagi, ganun po. Bigyan mo lang ako ng konting oras. Pinagpipray ko rin naman. Mapapatawad din naman kita. Mahal pa rin naman kita. Yun lang po. Diba? Nakakatawa, pero nasabi pa rin nitong si Marivic, kahit na masama ang loob, na mahal pa rin naman kita. Sa likod ng sikretong pinasabog mo sa harapan ko.
'Diba? Nandun yung understanding nararamdaman natin mga kapatid dito sa pakikipag-usap natin kay Marivic. Kaya naman, double time Gerald sa iyong effort, sa iyong pagbawi. At sabi nga, ang pakiusap ni Marivic, baka meron ka pa dyan. Sabihin mo na nang malaman na natin kung worth it ba ang pagpapatawad ding ito ni Marivic. Okay? Marivic, maraming salamat. At syempre, sa pagkakataong ito, ikaw lang matatanong namin, ano ba ang sitwasyon? Letter H, letter E, A, R, or T? Ano dyan ang pipiliin mo? Ano ang iyong heart decision sa ngayon? Letter E po. Letter E, i-evaluate na muna. Obserbahan na muna. Okay. Sige, Opo. maraming salamat sa iyo, Marivic, ha? And Merry Christmas. Merry Christmas din po. Thank you po so much. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcast.